Hello guys, nandito na naman tayo at syempre good morning muna rito at good evening dyan. Yan. Ito, pag-usapan natin, no? At ang mainit-init at ilang hapon pa yata pinag-uusapan kung ito daw si Inday Sayad ay magre-resign at nagbigay nga ng feelers daw at gusto makipag-usap kay PBBM, okay? So, ito ay pag-usapan natin at sapagkat ito'y napagkwentuhan na rin namin ng ating puting kabayo. Okay. Guys, balikan lang natin last year. Last year na i-content ko ito na sinabi ko, before pang impeachment, wala pang impeachment, kumbaga pinaplano pa lang siyang sampahan ng impeachment, na-content ko na, dahil ito yung pag-usapan ng ating puting kabayo, na ang sabi nga sa atin ng puting kabayo nung panahong yon, dalawang nag-uumpugang mga suhestyon at opinyon ang tinatanggap nito ni Inday Sayad, no? Last year yata yun, no? Few months ago, no? At itong si Inday Sayad ay gulong-gulo. Sa mga nakasubaybay diyan, hindi ko na kasi makita yung mga video sa dami. Baka matandaan nyo na lang, no? At ito ay na-content ko na sa mga nakakatanda pa, no? Na sinabi ko na dalawang nagbabanggaang opinyon ang nagpapagulo sa isip ni Inday Sayad, no? At sa kaguluhang ito nga talagang siya ay naaaburido na at stress na sapagkat dalawang opinyon ng dalawang grupo na malapit sa kanya. Isa nga sa mga grupo rito yung kay di ba? Parang grupo yata ni Butiki. No, na nagbibigay sa kanya ng opinion, suggestion na ang parang kila Butiki yatang suggestion na lang ituloy. Ituloy ang laban, wag magre-resign kasi nga malaki ang tsansa niya na ma-acquit sa Senado. Yun naman ay yung nung panahong yun hindi pa siya nasasampahan ng grave threat, okay? At yung plunder niya hindi naman gumugulong pa at hanggang ngayon yata naman kasi tulog pa kay ombudsman. Nakaparking pa yung sa plunder case niya. At yan ay pag-uusapan pala natin mamaya itong mga ibang kaso dahil may dalawang opinion na naman na tayo ay nababalitaan dito sa social media sa mga luminaries at sa mga expert about sa sinampang kaso kay Inday Sayad, kung siya may pwedeng i-aresto or hindi, at yan ay pag-uusapan natin sa ibang content. So dito lang muna tayo, focus tayo. Now, so yun yung unang opinion na pumapasok sa utak ni Inday Sayad na hindi niya kinakaya kasi nga masyadong limited lang ang capacity ng utak ni Inday Sayad, no? Kumbaga puputok ang ugat nito. Siyempre, puputok ang ugat nito. Ngayon, ang pangalawang suggestion yung suggestion nga ng kanyang mga lawyers na iba na sinasabi sa kanya na mag-resign na lang, no? Tingnan na lang, i-challenge na lang kung talaga bang pag mag-resign siya, itutuloy pa rin ang impeachment trial. At total nung panahon yun, wala pa rin naman kasi yung grave threat na demanda sa kanya. So yun yung pangalawang opinion na nagpapagulo sa kanya. So nang ibabaw yung mga opinion ng grupo nitong si Salsal Panelo, no? Na wag siya mag-resign, lumaban dahil ma-acquit naman siya dito sa Senado. Okay. Ngayon, ang sitwasyon ngayon, ang tanong, totoo ba na gusto nang kausapin ni Inday Sayad at nagpadala ng feelers sa Malacanang? Totoo ba? Okay, eto ang sagot. Ayon sa ating puting kabayo, maging ang puting kabayo wala namang nabalitaan na nagpadala ng feelers na si Inday Sayad. So, hindi niya rin alam kung totoo or hindi. Baka naman sa iba. Baka ibang channel ang ginamit. So, posible namang totoo, posible rin hindi. Bakit? Tingnan natin ang sitwasyon. Sapagkat ang usapin yan ay hindi pala namamatay. Akala ko namatay na ang usapin niyan. Yan pala ay nagtutuloy-tuloy pa rin hanggang sa ngayon, no? So, ngayon, kaya lang ang pagkakaiba, si Inday Sayad ay talagang natataranta sa demanda sa kanya. Natataranta siya na anong tawag dito?
Actually, sa grave threat, hindi masyado dahil yung grave threat, ano yun, makakapagpiyansa siya. Ang natataranta lang siya sa grave threat, kung lalabasan talaga siya ng warrant, talagang siya ay maaabala ng gusto sapagkat hindi na siya makakapaggala-gala basta-basta nang hindi nagpapaalam sa Korte Suprema. Okay, ngayon, biglang napakabig. Bakit? Sapagkat nagkaroon ng mga dalawang school of thoughts dyan no? Dalawang opinion ng dalawang mga expert, hindi dalawa, dalawang opinion mula sa iba't ibang eksperto sa batas, no? At merong nagsasabi na siya nga ay hindi makukulong at hindi siya pwedeng hainan ng warrant at may nagsasabi naman na pwede talaga. At mamaya, i-content natin ng hiwalay, no? At pati yung mga nagsabi na pwede at mga hindi nagsabi na hindi pwede, no? Pero ngayon, ito ang nagpapagulo kay Inday Sayad, okay? Pangalawa, ang kinatatakutan talaga ni Inday Sayad ay ang plunder case. Wala nang iba. Hindi siya masyadong takot sa impeachment Sapagkat yun nga, nabuo yung kanyang kumpiyansa na maa-acquit siya dahil sa bilang, sa numero. Hindi siya maa-acquit dahil sa walang ebidensya. Ngayon, ayon sa ating puting kabayo, tanggap na ng mga may Sayad siblings na lalabas talaga at hindi na nila mapipigilan ang paglabas pa ng mga ebidensya laban sa kanila. Kaya nga ang kanilang hinuhulma na lang ay si Barbie Baste sapagkat alam niya sa sarili niya ni Inday Sayad na siya ay damaged goods. Ngayon, susubukan, pwede sapagkat nandun pa rin pumasok na ngayon sa usapan sa pag-iisip nila na baka nga pwede naman na kung kakausapin niya si PBBM, may iaatras ang demanda sa kanya. Subalit, nandito pa rin ang isang opinyon nitong isang grupo, na I think kila Panelo pa rin na hindi dapat siyang lumapit kay PBBM dahil bakit? Bagamat siya'y lalapit, hindi tutuparin ni PBBM na sasabing uurong sa kanyang demanda. Walang ganon. Hindi mangyayari yan. So si Inday Sayad ngayon, unti-unti nang lumalaki yung litid rito, yung sa utak niya kasi naguguluhan talaga siya. Hindi niya alam ngayon natataranta siya sa kasong plunder na pwedeng isampa sa kanya. Ito ba'y magtutuloy o hindi? Hindi siya nangangamba masyado na i-issuean siya ng warrant dito sa grave threat bagamat ang ayaw niya lang rito talaga maabala siya at the same time magpapiano at magsusuot ng orange. Tapos magkakaroon ng mugshot. 'Di ba? 'Yun ang iniiwasan niya. Sapagkat talaga namang may plano na siyang tumakas, okay? Ngayon, ang tanong, siya ba talaga ay tutuloy? Yun yung ating walang malinaw na sagot sapagkat kung sa grupo nitong si Salsal Panelo hindi siya pinagre-resign, no? Ilaban na lang niya kasi si Butike ay hindi raw naniniwala na kung halimbawa makikipag-deal siya at sasabihin ni PBBM na sige hindi itutuloy ang mga kaso sa kanya hindi naniniwala si Panelo ron. Ako isang ayon kay Panelo ron dahil hindi talaga gagawin ni PBBM yun. Bakit naman gagawin ni PBBM yun na iatras ang mga kaso sa kanya for accountability nga si PBBM, di ba? Harapin niya kung madidismiss, di ba? Harapin niya lahat ng accountability niya at yan ay hindi dapat magtapos dyan sapagkat taong bayan ang may gusto niyan. So ngayon, kaya sa puntong yun, ako ay isang ayon talaga rito kay Panelo at mukhang yun din ang lamang dito kay Inday Sayad sapagkat tsaka obvious naman pag pinatawad yan di mawawala ang mga kasalanan niyan, makakatakbo uli yan sa 2028, di ba? Anyway, tumakbo man yan, damaged goods na naman yan Wala na talaga yan. Wala nang Inday Sayad na. Tandaan nyo, hindi mananalo si Inday Sayad. Itagaan nyo yan sa bato. Damaged goods na yan. So yun ang aking opinion ng ating puting kabayo at yun din ang aking opinion. So sa ngayon ay walang malinaw kung talaga bang nagpadala ng fillers o ito ay nasa isip pa lang, okay? So abangan natin ang mga susunod na mga mangyayari, okay? So sa mga bobong didilis dyan at may sayad na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay lagi high blood! Bye!